Okay, so next slide is yung guidance in taking temperature ng equipment. Kasi syempre, nag-PPM tayo sa equipment natin. So, isa sa mga standard operating procedure ng PM natin is kunan natin ng temperature yung equipment bago matapos yung preventive maintenance o either pagkatapos ng preventive maintenance kasi para pasok ba dun sa requirement ng store natin o dun sa pasok ba dun sa requirement ng kliyente natin. Okay, so dapat yan siguraduhin natin na nakasarado yung pintuan. Sarado, always laging, as much as possible, laging nakasarado. Okay, kasi sabi dito, it is important to know these facts so that we will not have a false reading when taking temperature monitoring. Another fact is also the unit have automatic defrosting at the smooth cooling system is off. Meron pong automatic defrost kung halimbawa ikaw ay freezer. So nakaset po yan ng every 4 hours is 15 minutes. So pagka nag-run ng 4 na oras, so automatic po yan magde-defrost. So 15 minutes po yung defrosting niya. Baka mamaya, hindi alam ng store o baka mamaya hindi naiintindihan ng technician, dumating siya doon, so mataas yung temperature. No, baka mamaya kapatapos lang po mag-defrost ng equipment. So kindly observe for at least another 30 minutes o either 40 minutes. So kung medyo libre ka naman, i-observe mo ng 1 hour. Okay, basta panatilihin lang nakasarado yung pintuan natin, pintuan. Then sa pagkuha ng temperature, tandaan po natin meron dalawang klase ng pagkuha ng temp. Okay? So number 1 is the temperature checking. So ano po ba yung temperature checking? Temperature checking is a part ng opening procedure ng store. So kada umaga yan, kukunan nila ng temperature yan. Pag sinabing temperature checking, mga kapatid, meron pong laman na produkto sa loob. So kukunan nila yung temperature ng loob. So dapat pumasok yan doon sa standard nila. So we have the setting of 35 to 40 in Fahrenheit, and we have the 2 to 4 in Celsius. So dapat punaan doon sa range. Okay, pag hindi po yan pumasok doon sa range natin, so possible po may problema yung equipment. Possible na baka mamaya pagka-prep table, yung isa sa mga evaporator fan mo, o halimbawa, dalawa doon hindi nagpa-function. O kung halimbawa, galing ka sa PM naman, nabaligtad mo naman yung ikot ng kabit ng evaporator, sa halip na bumuga, humigop naman siya. So maging ano po tayo, vigilant po tayo sa mga parts na nagmo-move o umiikot kasi may tama po yung orientation, no? Then airproof inside the cabinet at the middle of shelving. So dapat po nasa gitna yung airproof na gagamitin natin. So kung wala pong available yung SP natin na airproof, so ang store po may available po yan na airproof. Meron din po yung available na thermometer. So gamitin po natin. Kasi medyo may kamahalan po ito kung magbibit-bit po ang lahat ng technician natin. So hindi po siya affordable, no? So at least 2 cycle, 2 beses nyo kukunan, you have the 5 minutes interval. So pagka kumuha ka ng isang beses at pumasok doon sa, kahit po ito pumasok kaya pumasok at hindi, kailangan mo kunan ng panibagong temperature para malaman natin yung discrepancy ng pagkuha mo ng temp. Pero tandaan lang po na kailangan mong isarado ng 15 minutes ulit bago mag-stable yung temperature doon sa loob ng equipment natin. Okay? Then take note, refer po tayo sa equipment do's and don't. Baka mamaya naka-fully tight yung paglagay nila ng product doon sa loob. So kahit anong gawin natin na calibration yan, kahit anong gawin natin temperature checking, hindi tayo makakakuha ng tamang temperature kung walang proper airflow. Okay? Number 2, meron po tayong tinatawag na calibration. Temperature calibration. Pag sinabi po natin temperature calibration, dapat po yan, walang lamang produkto ang equipment. Kumbaga, nakalagay lang sa loob yung shelvings, yung drain connector, nakasarado dapat yon. Tapos yung airprobe lang, kukunan mo ng temperature. So, wala pong produkto sa loob. That is the calibration. Okay, yun po yung pagkakaiba. Pag temperature checking, may produkto sa loob. Pag calibration po, walang produkto sa loob. Magkaiba po yung dalawa na yun. Pero mostly, ang ginagawa po natin is temperature checking ng equipment natin. Okay? Ano ba yung advantage at saka disadvantage nilang dalawa? Sa mas maganda kasi pag calibration kasi nakukuha mo kung ano talaga yung temperature mismo dun sa loob ng compartment natin. Kasi nga, bakit? Ito, balikan po natin yung slide natin, ha? Isa. Ito po. New freeze cabinet are equipped with digital
temperature control with temperature display. This monitors the air temperature inside the cabinet and control the refrigeration system to maintain set temperature. As a sensor, sense the cabinet air temperature and not the product temperature. Nakuha niyo po? So, ang kinukuha niya po dito is yung circulation ng hangin mo sa loob, hindi po yung temperatura ng product. Okay? Kaya po, ang mas magandang gawin is yung calibration. Kaso nga lang po, bihira mangyari yun kasi lagi po may laman ang equipment ng store natin. Okay? So, ito naman po yung sa chiller tsaka sa retarder natin. Ayan. So, almost the same lang naman. Basta lagi po nasa gitna natin. Okay, basta tandaan po, plus minus 2 degrees yung discrepancy nila. Kung halimbawa ang setting mo ay 4, so 2 to 6. So depende, kung 2, 0 to 4. So ganun po yung tolerance niya. Okay, so plus minus 2 yung discrepancy ng temperature niya. Okay? May question po ba dun sa temperature checking at saka sa calibration bago tayo pumunta sa controller natin? Any question mga kapatid? Sir Jomel, i-validate lang po. Yung temperature checking sa calibration, sinasama rin po ba ito ni Middleby sa PM nila? Correct. Tama sir. Kasi meron po tayong checklist. So included po dun sa checklist natin yung pagkuha ng temperature sa Alvin. Copy sir. Thank you sir. Kung maaari sir, maka-request na rin kami nung PM checklist. Kasi minsan po hinahanap din ni operations yung temperature checking dun sa activity ng PM. Actually sir, Albert, merong ibinibigay na copy yung mga technician natin sa store. Yun yung panakang customer copy. So na meron din merong binibigay sa kanila. Every PM meron yun. So naka-indicate yun doon. Ang magiging problema lang natin dito sir, kung halimbawa hindi na-check ni manager. O baka mamaya, pwede din kasi ang mangyari sir, hindi ginawa ng technician namin, tapos in-accept ni manager. So yun yung mga possible na problema na pwede mangyari sir. Yes sir. Sa ngayon kasi sir, yung pag NeoPrease, pag company owned na CMP kasi sila, SP na po namin yung nag-PPM para naka-align po yung yung scope ng activity. Sige sir, i-forward ko sa iyo sir, walang problema. Bibigyan kita, kukuha ako ng copy sir. No problem. Salamat po. Yan, baka may mga question pa po. Ito na po kasi yung opportunity natin. Okay, so baka marami po kung meron po kayong mga tanong o nahihiya po kayong magsalita, pwede po kayong maglagay doon sa chat box natin. Mag-chat po kayo doon. Ano? Okay, pwede po kayong maglagay doon. Magtanong doon. Kaya babasahin po namin mamaya nila sa Albert. Okay? So punta po tayo sa controller natin. Okay? So yung controller po natin, lahat po ng nakasulat dyan may ibig sabihin. Okay? Maintenance lead. So yung maintenance lead po, iilaw po yan. Depende kung ano yung nakasetting natin sa maintenance lead. So basically, ang nakalagay po dyan is 365. 365 in a year. Okay? So after pong matapos yung pangalan nito, yung nilagay mo doon na time o date, iilaw po yan. Ngayon ang tanong, pwede ba baguhin? Pwede po. Kung halimbawa, isa-set mo siya ng weekly, dapat linisin mo yung condenser. So parang ganun yung magiging reference mo. Pag umilaw, kailangan nyo nang linisin yung condenser. So pwede po i-set natin ng 1 week. Pero ang challenging po dito, pag itinuro na, pagka ginawa nating reference yung brush para maglinis yung store, ang mangyayari po dito, matututo silang mag-access dun sa parameter na controller natin. Kasi para mawala yung ilaw, kailangan natin i-reset yung date na nilagay natin. Okay? Yun lang yung magiging problema natin. Then we have the defrost lead. So yung defrost lead po, iilaw po yan once na nasa defrost cycle yung equipment natin. Okay? Then we have the revolution o yung compressor po natin. Okay? So iilaw po yan once na gumagana yung compressor. Hindi na po natin kailangan hawakan yung compressor, no, para malaman natin na gumagana. So in controller po lang po, malalaman na natin na nagpa-function siya. Then we have the defog, life alarm, wala naman po yan. Then program and lead. Yung program lead po natin, once na pumasok ka sa programming mode, iilaw po yung programming lead natin. Then we have the display. Yung display po natin, dito natin nakikita yung set temp, actual temperature,
and other parameter once na pumasok tayo sa programming mode. Okay? Then we have the parameter lock light. So ma-identify mo o malalaman mo kung naka-lock yung parameter natin pagka umiilaw yung dot button dun sa gilid. So madali lang pong malaman, ano? Then the fog button, light button, and we have the set button. Okay? So dito po sa controller natin 7763-A. So almost same lang po yung programming process nito doon sa freezer natin. Almost same lang. Parehas na parehas. Meron lang siyang ibang parameter, I think the defrost. So wala po yung defrost doon sa chiller natin. Okay, sa freezer lang tayo merong defrost. Check natin. So sa general parameter po ng controller natin, tandaan niyo po yung parameter. This is the parameter o yung makikita mong display doon sa control. Once na pumasok ka sa parameter, ito yung makikita mo na display. So yung TS, ang meaning yan is temperature setting. Halimbawa, magbabago ka ng temp. So, TS, ang ibig sabihin, temperature setting. So, mag-a-adjust ka o magbabago ka ng temperature ng controller natin. But TD is the differential. So, ang differential po nito is nakaset po ng 1 to 15. So, basically, ang differential po, ginagamit po yan dun sa pag-on ng equipment. Kumbaga, ano yung temperature dapat bago mag-open ng compressor? Ilan dapat yung temperature na mag-drop bago mag-on o mag-cycle ulit yung equipment natin? So basically, nakaset po yun ng 1. 1 degree below the set point, dapat po yan mag-function yung compressor para habulin niya ulit yung setting temperature natin. Then we have the SD o yung tinatawag natin compressor time delay. So yung compressor time delay, this is a safety device o safety features para sa compressor natin, lalong-lalo na doon sa power fluctuation. Pag nawala ng kuryente o bumaba yung kuryente mo, mamamatay yung system natin. So pag on niya ulit, sa halip na ang madadamage mo is yung compressor, yung controller muna. Kasi 1 minute bago mag-open yung controller natin, doon palang gagana yung compressor natin. Okay, so meron siyang delay na 1 minute natin. Okay, so same yan, freezer and chiller natin. And the frost duration, then the frost top temperature. We have the cycle. Every 4 hours, katulad yung sabi ko kanina, is 20 minutes. So, kada 4 na oras, mag-defrost ng equipment. Pwedeng baguhin, pwede pong baguhin. Depende po yan. Kaso lang, baka mamaya, pagka binago mo kasi, ang maximum po nito is 6 hours. Okay, 4 to 6 hours yun po yung maximum. Kasi pagka masyadong malapit naman, hindi man nakabuo ng yellow yung freezer natin, magde-defrost na naman. So, hindi makakamit ng temperature. Pag sobrang tagal naman, nag-build up na yung ice na evaporator natin, so hindi pa rin siya nagde-defrost. Okay, so basically, 4 to 6 hours lang po yung setting nito. Okay? So, wag po masyadong mataas o masyadong matagal. Okay? So, sa lock parameter po natin, so this is a general parameter lock. Okay? So, this is the parameter and this is the description. Okay? So, meron po tayong video nito. Meron po akong ginawang video. I think marami na rin po sa inyo ang nakapanood nito. Kung hindi ako nagkakamali, ano? So, marami na rin po sa inyo nakapanood ng video ko. Okay? So, yun po yung ginawa kong video para makatulong po sa mga kapatid natin, mga technician. Okay? So, sa record parameter, ito naman po, hindi naman to ganun ka-critical yung record parameter natin. Okay? Yung, saan na ba dito yung, ito yung sinasabi ko kanina na nagbi-blink yung brush, yung SER. So, nakaset po yan 365, no, yung SER natin. Then, this is the error code na dinedetect ng compressor natin. So, yung E1 at saka yung E2, so possible ang problema po nun is yung sensor lang. Katulad ng tanong kanina. No? So, pwede mo magpalit ng sensor lang. Pwede po. Kung may spare kayo na sensor lang po yung palitan ninyo. Okay. Kaso nga, sabi ko rin kanina, pagka gagaling kayo ng B, so, kailangan mong palitan ng buong controller yun. No? So, pwede naman po yun. Palitan mo ng buong controller, itago lang yung pinagpalitan na bago, yung pinagpalitan. So, pwede po magamit yun just in case na masunog yung tinatawag natin control box. So, yun lang yung gagamitin natin. Okay? Then we have the ABC, system stop. So basically, ang ABC po ay nangyayari pagka walang proper ventilation ng equipment natin. Halimbawa, sobrang init sa store,
Yan, mag-ABC po yan. Pag nag-ABC po yan, ang gawin nyo po, i-unplug nyo yung equipment, then pagpahingayin nyo ng at least 15 to 20 minutes. No? So hayaan nyo muna mag-cool down. Then after that, saka po ninyo i-on ulit. So yun po yung pinaka-technique natin. Kasi bakit? Kasi pag nag-ABC po, automatic system stop. Mamamatay po ang equipment natin. Okay? Same po yan dito sa DTH natin o yung defrost temperature high alarm. Pagka nangyari naman po yung DTH natin, dalawa po yung possible na problema na pwede natin ma-encounter dito. Ang number one po, sira mismo yung controller mo, kaya nag-DTH. Okay? Pag nag-DTH po yan, sabi ko dalawa. Ang una, yung controller mo mismo, sira. Ang padalwa po dito is yung compressor. So ang mangyari po, ang gawin ninyo is i-check nyo po yung compressor. O either pwede natin paganahin without the control box. O either, pwede natin kunan ng actual na reading yung mismong terminal ng compressor natin. Pero based experience, ang kadalasan na sira talaga dito is yung controller itself mismo. So kailangan magpalit. Tandaan po ha, dalawa lang po yung system stop natin, which is the DTH at saka po yung ABC. So dalawa lang po yan. And the circuit diagram, so I think pinakita ko na po ito kanina, no? So lampasan ko po ito. Then ito na rin po yung error niya. Then punta po tayo dun sa pag-change ng temperature. This is the step-by-step process, most especially dun sa mga newbie technician natin. Okay, o either dun sa mga hindi pa po alam kung paano yung pag-change ng temperature. So ginawan ko po ito ng step-by-step at saka video. Okay, so press and hold mo lang po yung set button for at least 3 seconds. Tandaan po, pero reminder po mga kapatid, ano? Pag magpipindot kayo ng any kind na controller, okay, wag pong isasama yung kuko. Ano? Kasi yan po yung sumisira dun sa poly na sa mismong controller natin, no? Sa cover. Kaya masaklap dito, pagka nasira yung cover ng controller natin, hindi naman tayo nagpapalit ng cover lang. So pinapalitan natin yan as a whole. Okay, kaya remind lang po, wag isasama yung kuko pagpindot. Ano? So, press and hold the set button for at least 3 seconds. So, ang display po niyan is 888. Okay? Then, after that, the first parameter appear, the TS. So, yung tinatawag natin temperature set point natin. So, ang gagawin mo lang po dyan, kapatid, is press up or either down. Okay? I-press mo lang yung up and down para hanggang sa maiset mo kung ano yung required na temperature na kailangan mo para sa equipment. Okay? Baka mamaya kasi yung associate caster, marunong mag-adjust, tapos tumawag high temp, pagpunta mo, iba naman pala yung setting, no? So, that is the simple way ng bago ng temp. Then after that, i-press mo yung set button to save. Okay na, ganun lang kasimple, no? Napakasimple lang. Kumbaga parang pang ano lang siya, pang grade 1 lang, no? Then after that, pagka changing temperature setting, TD, it means to say the differential. Ito na yung pag-check ng buong system mo. I-check mo na yung buong system mo kung tama ba. No? So TD, push set button to enter the parameter. Once na nag-set yung TD, press mo yung set, then magdi-display dyan yung setting mo. So ang importante dito mga kapatid, alam mo, okay, babalik tayo doon sa slide natin ha. Balikan natin ha. Ayan. So ito dapat yung inaalam mo kapatid. Baka mamaya, set ka lang set, wala naman doon sa standard, yun ang magiging problema natin. No? So, kailangan alam mo, ano ba yung tama para sa equipment? Ano ba yung range para sa equipment? Diba? Ano ba yung requirement para sa equipment? So, yun yung kailangan mong malaman. Hindi yung basta set ka lang ng set. Okay? Katulad sa Greenwich, ang standard is 2. So, set mo ng 2 o yung 2 to 4. Kung ano man yung setting nila, so yun yung set natin. Huwag natin iset na mas mataas. Okay? O either, kung sinabi naman na negative 1, natin dapat iset, hindi rin natin pwedeng ilagay sa negative 1 kasi nga ang standard is 2. Diba? Yung ganun lang kasimple, huwag kayong papayag. Kaya much better na alam ninyo kung ano yung standard pagdating sa equipment natin. Okay? O equipment na nire-refer ninyo o kailangan nyo servicean. Okay? So TD, so dire-diretso lang po yan. I-press mo lang yung arrow down, then i-press mo yung set button, then papunta na naman siya sa panibagong display, then pupunta sa DI, o yung tinatawag natin defrost cycle,
So ilalagay mo sa kanya, ano ba yung setting na kailangan? Ang sabi ko kanina, 2 to 4 lang, di ba? So ilagay mo ng 4, then i-press mo ulit yung set, pupunta siya sa DB, o yung tinatawag natin defrost duration. No? So pag pinindot mo yung set, malabas yung ilan yung existing na nakaprogram, kung 15 minutes ba o kung 20 ba. So kung alam mo na 15 minutes yung standard dapat na nakaset, so iset ko ng 15. Okay? Then after that, i-press mo ulit yung set, babalik siya sa TS o dun sa temperature setting mo. So hayaan mo na lang siya. Mag-wait ka lang ng 10 seconds hanggang mag-display ulit siya ng 888, then magbabalik yan dun sa normal display natin. So, ganun lang kasimple. No? So wala kang kailangan maglagay ng password na 1724, hindi ka na maglalagay ng kung ano-ano pa ng mga parameter dyan. So only press. Then sa calibration adjustment, no? So kailan ba ginagawa yung calibration adjustment? Kung halimbawa, masyadong malayo yung actual mo dun sa display. Pero mga kapatid, baka mamaya naman na adjust ka ng adjust sa calibration tapos sobrang dumi naman ng condenser mo. So, check muna natin yung mga basic pagdating sa bakit ba hindi makamit ng temp, no? Baka mamaya sobrang dumi ng condenser. Baka mamaya walang ventilation yung equipment, no? So, baka mamaya mababa na yung RPM ng condenser mo. Yeah? So, this is the last option na pwede natin gawin. So, hindi pwede na pagka masyadong malayo yung temp equipment doon sa actual, calibration agad yung gagawin natin. No, hindi. Yung basic na pag-check na equipment, yun muna yung gawin natin. This is the last option. Okay? The calibration, so this is the step-by-step process natin. So, ito na yung actual na display natin, 02, the setting temp. Then, i-press and hold mo yung set, then magiging 888 siya. Okay? Pag nag-display yung 8, mabilisan lang ito mga kapatid, bawal mabagal dito. Pag nag-display yung 888, pag mabagal ka, babalik yan doon sa setting niya. So, ang gawin mo, i-press mo yung arrow at saka arrow down, sabay mo siya i-press. Then, pagka pinress mo siya ng sabay, ang magdi-display dyan, LOC, o yung tinatawag natin lock. Pag LOC lock. Okay? Then, press mo yung set, then makikita mo, yes or no. So, mamili ka. I-unlock mo ba o ilalock mo? So, siyempre, pipiliin mo, no. So, press mo yung arrow down o either arrow up para mai-adjust, mai-unlock mo yung controller natin. Then, ang sunod na parameter na papasok is TH5. Okay, yung TH5 po, kanina, diniscuss ko na kung ano yung ibig sabihin ng TH5 natin. Then, press mo lang po yung arrow down to change the setting natin. So, sabi ko nga kanina, alamin mo kung ano dapat yung kailangan na ilagay. Okay, 43. Then, TLS ang sunod, i-press mo ulit yung set. Then, magiging negative 47, actual. Then, after nang sindot mo ng P, magiging ATH naman siya. Okay? Then, pagka na-set mo na yan, press mo ulit yung set, mag-display naman AD. Then, after ng AD, press mo yung arrow down, depende sa setting na gusto mo. Then, after that, susunod naman yung display na ATL. So, medyo mahaba po ito. Ano? So, ATL, arrow up, arrow down, pagka pinares mo yung set, pupunta ka na sa TA. Ito po yung tinatawag nating calibration, yung TA. Temperature adjustment. Parang ganon. Okay? So, ito po yung TA. Yung TA po, depende na kung ano yung gusto mong iset. So, depende kung ano yung kailangan mo sa equipment. Patataasin mo ba yung temp ng equipment o pabababain mo ba yung temp ng equipment? Okay? So, negative, positive po yan. Pag nakita mo na may negative sign, ibig sabihin po yan, negative. Pagka walang sign, that is the positive. Pero anong standard sa equipment? Ang standard po sa equipment is naka-default po ng 0. Why? Kasi sabi ko nga po kanina, last option ang pag-adjust ng calibration ng equipment. Hindi po dapat yan ginagalaw as much as possible. Dahil nga po technical training tayo at dapat yung kung malaman, so kailangan pang i-discuss sa inyo. Okay? So after that, pindutin mo lang po yung set niyan. Then, wag lang pong kalimutan na ilak ulit yung parameter, no? So, baka mamaya kasi magalaw ng mga associate natin, mahilig magpipindot, mabago yung setting temperature natin. So, don't forget to lock the parameter each time na mag-change po kayo. Okay? So, ito po yung pinaka-importante sa lahat. Pag po yan ay na-i-adjust ninyo,
i-off nyo muna po yung controller. Di ba? May off po yan sa gilid. Ano, natapos na, i-off nyo po. Then after that, at least 10 seconds, saka nyo po ulit i-on para ma-refresh po yung controller natin. Okay? Then hanggang sa mag-display ulit po yan ng 888. Okay? So, pag nag-display 88 po, huwag nyo pong i-skip. Tandaan po ito, napaka-importante po ito. In any kind of controller, yung 888 po na yan, ang ibig sabihin po is self-calibration ng controller. Napapansin niyo yan sa board. Kahit anong klase ng board, nakikita niyo yung 888 na yan. That is a self-calibration. Hindi po yan dapat ini-skip. Okay? May question po ba? Yung isang question lang po dito sa comment box, yung paano po magka-calibrate ng controller. Mukhang na-discuss na po ano. Oo, sir. Na-discuss na, sir. Yun, mga kasama, no? Mga SPs, RMS, baka may question po tayo para lalo na kung may mga concern tayong nare-receive sa operations. Opportunity na nating matanong po. Ayan, Sir Randy. Sir Jomel, yung mga sinusupply nyo bang Neoprice unit, especially for Greenwich, pagdating ba niyan, sir, sa site, especially for new store, calibrated na ba, sir, based doon sa parameters na sinabi ni Greenwich yung unit natin, o kailangan pa i-calibrate, sir? Tama, Sir Randy. So, ano po yan, ikinakalibrate po yan based doon sa standard ni Greenwich. Hindi po siya naka-pre-calibrated, kakalibrate po siya. Copy, sir. Kasi yung iba kasi akala kasi nila plug and play lang, so hindi na kinakalibrate. So, standard process pa rin natin, sir, na i-calibrate yung unit pag kinomission natin. Yes, sir. Tama po, Sir Randy. Thank you, Sir Jomel. Another question po, mga kapatid. Yes, good afternoon, sir. Sir, yung warranty ng compressor natin for freezer and chiller, nagbago ba yun? O 1 year pa rin? Yes, sir. 1 year pa rin, sir. 1 year pa rin. 1 year pa rin? Opo. Thank you, sir. Pati mga parts, no? Opo. 1 year pa rin, sir. Ay, Sir Jomel, may isa nga pala kaming case, yung kasi nga nagpalit kami ng parts ng Neoprice. In particular, ito, sir, yung gasket, nag-wrinkled siya. Parang bacon ang dating niya. Yung ganun ba, sir, amenable na kwan, mukhang may material problem? Pagka ganun ba, sir, hindi ba dapat lapat yun? Oo, sir. Magnetica. Actually, sir, siya, diniscuss ko siya kanina dun sa, kaso wala ka pa yata, sir. Yung handling, sir, yung problema natin. Kasi dito, sa amin, pagka dating ng gasket, hindi siya nakabalonbon. Balik ko yung slide, sir, para at least makita mo, sir. So, ang problema natin, sir, dito, yung pag-transport nung gasket natin. Ang ginagawa kasi, tinutupin siya tapos iniikot ng stretch film. So, hindi ganun yung pag-transport ng gasket natin kasi nababali o pwedeng mabali, sir, yung magnet doon sa loob. No, pwede ito, sir, ang pwedeng gawin dito is di ba kwadrado yan? So yung dalawang kanto lang yung pagdidikitin mo, tapos pagka binalot mo siya, hindi dapat tight, kumbaga maluwag siya, sir, para at least hindi masira yung mismong magnet doon sa loob. Yung magnet, sir. Kung sakali naman na hindi siya fully tight, pwede natin itong pakuluan, huwag naman masobrang tagal, sa mainit na tubig. Hayaan muna natin siya doon, then after that, saka natin ilagay sa equipment. Okay? So, isa pang technique dito, halimbawa, nilagyan natin ng mainit na tubig, tapos pilit natin sa equipment. Pagkita na natin nagpipit na yung gasket kung sa equipment natin, pwede natin bukusan ngayon ng malamig na tubig para kung ano na yung form ng gasket na yun, na nakapit siya, yun na siya. Yun, sir. Ganun na. Sige, sir. Thank you for that tip, sir. Sige, sir. Another question pa po, mga kapatid. Sir, about sa door gasket. May tanong po si MSR. Sir, about sa door gasket po ng Cherokee, isa lang po ba yung size? Hindi po, kapatid. Magkaiba po yan ng size. Iba po yung gasket ng chiller at iba rin po yung... ang binabanggit mo dito, sir, yung AS001 at saka AS001 at saka AS60. Ang alam ko, parang parehas lang sila ng gasket.
Parehas lang. Pero iba yung prep table kasi iba ang size ng pintuan nun. Alam ko, iba lang siya. Ano pong problema sa display pag nagbi-blink? Ano pong blink to, Sir Manny? Ano klaseng blink to, sir? Baka ito yung error niya. Nag-e-error kaya nagbi-blink. Sir Manny, namimiss ko na yung boses mo. Baka naman pwede ka magsalita dyan. 3 years ago pa tayo nung pinag-usap. Possible pagka nagbi-blink po ito, ang problema nito yung error niya. So kanina po, diniscuss natin kung ano yung mga error. So meron tayong dalawang system stop, then the other is just warning. No? So kanina po, sinabi ko na yung mga problema na pwedeng solusyon at pwedeng gawin sa equipment just in case na mangyari. Sir, sana po maging available kahit sensor lang po, madalas kasi react. Oo nga, pagpasesahan nyo na, Sir Jerry, kasi hindi kasi tayo nakaka-order kay supplier o doon kay manufacturer ng sensor lang. Kasi siya talaga, set talaga. Kasi kahit kami, ganun din. Diba? Actually, kay Middleby, pwede namin gawin na pag sira yung sensor lang yung papalitan namin. Pwede namin gawin yun. Pero hindi kasi yun yung napag-usapan between the agreement of Greenwich o Jollibee Group and the Middleby. So pag sinabing controller, kung ang sira lang din ay yung sensor lang, you need to replace the whole sensor. Regardless kung meron ka mga available na problem. So kailangan mong palitan yung buong pyesa. Yun kasi yung napag-agreehan mo. Yun din naman talaga yung standard pagdating sa replacement. May question pa po ba? Meron pa po ba kayong mga katanungan? Huwag niyo pong kalimutan bumisita doon sa YouTube channel ko. So marami po kayong matututunan doon. Baka meron po kayong mga gusto pang malaman. Hindi lang po sa equipment na diniscuss natin. Lahat po na equipment ni Jollibee na ando na. Okay, so ito po yung aking pangalan ng aking YouTube channel. Nilagay ko na po dyan. Kayo na po ang bahalang maghanap. Kitchen Equipment Expert. So yan po ang aking YouTube channel. Ayan. So napakadami po mo mga kapatid. Hanapin nyo lang po yan. Yan. So ito po yun. Hanapin nyo lang po ito. Search nyo lang po yan. Ako lang naman po yung nag-iisang ganyan ng pangalan niya. Okay, so yung video po natin, napakadami po yan. Napakadaming video. So mamimili ka kung anong gusto mong panoorin. May tanong po ba bago tayo magtapos-tapos? Kasi kung wala na po kayong katanungan, tayo po ay matatapos. Sa Rex, baka may gusto kang i-add, sir, bago tayo magtapos. Closing remarks, sir. Again, thank you to the MPC team for conducting this training. Hopefully, marami pang mga susunod na training involving other equipments as well na nasa store. So we appreciate, sir, yung assistance niya sa amin. And then sa mga service providers, thank you rin po sa time nyo. And then sa pakikinig sa training. And then sa RMS and RME sa pakikipag-coordinate to make this happen. Again, thank you po sa inyong lahat. And ingat po sa virus. And take care of the store. Salamat. Maraming thank you sa inyong lahat. Thank you. Sir Albert, thank you. Thank you lalo na sa inyo, sir. Sa inyo ni Sir Eric, Sir Jumel, sa pag-accommodate sa request namin. Personally, sir, ako maraming natutunan. Maraming salamat, sir. So, sa mga umaten po, maraming salamat po sa inyong lahat. So naway marami po kayong natutunan sa ating discussion ngayong araw. Sir Dan, Sir Manny, Sir Rex, at yung Sir Randy, sa mga hindi ko po nabanggit. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po kayo. Thank you.